Dear Kuya Allen, ako nga po pala si Reynal, 28 taong gulang at nagtatrabaho bilang all-around staff sa isang tindahan na nakatayo sa harap ng isang private school. Ang tindahang yon ay pag-aari ng tita ko. Siya ay nakapangasawa ng isang mayamang pastor, si Pastor Edgar. Siya ang may-ari ng paaralan. Sa ilalim ng kanilang mabuting loob, binigyan nila ako ng trabaho rito matapos akong mahuli noong panahon ng pandemya sa pagbebenta ng mga malalaswang video sa Telegram. Sabi ni tita, yun daw ang paraan upang matigil na ako sa ganitong gawain at magkaroon ng mas desenteng kabuhayan. Ang trabaho ko sa paaralan ay malawak ang sakop. Errand boy, technical assistant, photographer, ngunit madalas nagbabantay lang talaga ako sa tindahan. Dito nagaganap ang karamihan sa mga interaksyon ko sa mga estudyante, lalo na kay Chris, ang class president. Si Chris ay isang tanyag na estudyante sa paaralan. Malambot ang kilos niya, ngunit ang kagwapuhan niya ay hindi may tatanggi. Mahaba ang pilik mata, matangos ang ilong, at malaanghel ang muka. Kilalang gay siya sa lugar namin. Ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang pagiging isang modelong estudyante. Sa kabila ng kanyang pagiging malambot, magaling siyang magdala ng sarili. Lalo na kapag sumasali siya sa mga gay pageants sa barangay. Kapag nakabihis babae siya, tila isang diyosa ang kanyang anyo. Isang araw, habang nagbabantay ako sa tindahan, pumasok si Chris upang bumili ng mga gamit. Mr. Scorpio, pabili nga po ng 6 na Manila papers at black markers. Ang sabi niya sabay kindat sa akin. Bakit ba lagi mo akong tinatawag na Scorpio? Ang tanong ko sa kanya habang inaabot ang mga gamit. Kasi mabangis daw ang mga Scorpio, lalo na sa kama. Kanina lang may napanood ako. Naisip ko lang, baka totoo nga. Ang sabi niya sabay kagatlabi. Nagulat ako ngunit sinikap kong maging kalmado. Ganun ba? Basta wag mo nang ipagkalat yun ha. Baka makarating pa kay pastor. Ang sagot ko. Mabilis kong inabot ang mga binili niya at nagtanong. May iba ka pa bang bibilin? Ang tanong ko. Wala na, Mr. Scorpio, salamat. Ang sagot niya sabay ngiti. By the way kuya, kinuha kita bilang backup dancer sa pageant ko next week. Bawal tumanggi ha. Ang sabi nito. Nagulat ako. Ha? Backup dancer? Bakit ako? Ang sabi ko. Hindi naman kayo sasayaw talaga. Ang sabi niya sabay tawa. Tatayo lang kayo sa tabi ko bilang mga macho props. Napailing na lang ako. Ikaw talaga. Sige na nga. O sige, good. Kita-kita tayo sa practice ha. Mag-ingat ka. Nangangagat ako. Ang pahabol niya bago bumalik sa loob ng school compound. Kinagabihan nag-message si Chris at tinaya akong pumunta sa bahay nila para mag-practice ng kanyang lip-sync performance. Pagdating ko roon, naroon na ang iba pang mga lalaki na kasali bilang props niya. Karamihan sa kanila mga gym goers at binata. At titipuno, naglalakihan ng mga braso at may mga six-packs abs. Nahiya tuloy ako sa sarili kong katawan na medyo nakakabirbeli na. Habang nagpa-practice kami, pinagubad kami ni Chris ng mga t-shirts. Napansin kong nagpuputukan ng mga muscles ng mga kasama ko.
Samantalang ako ay sakto lang. Ngunit nang makita ko si James, "Kuya Raynel, sit-ups tayo mamaya ha." Ang biro niya. Nagtawanan ng lahat, pero tumawa na lang din ako. Sinikap kong magpakatatag kahit alam kong naiiba ako sa grupo. Patapos ang practice, inabutan kami ng merienda ng Mang Anton, ang tatay ni Chris. Mabait si Mang Anton at ramdam ko ang pagiging maalaga niya. Habang kumakain, tinapik ni Marco, "Sama ka sa amin mamaya ha, magbuhat tayo," ang sabi niya. "Kayo na lang, wala akong pambayad sa ganyan," ang sagot ko. "Maganda naman katawan mo eh. Baka nasobrahan ka lang sa alak," ang sabi ni Marco. Nagkatawanan ulit kami at napansin kong masarap kasama si Marco. May lambing ang kanyang mga biro ngunit hindi ko sigurado kung may iba siyang ibig sabihin. Pagdating ng gabi ng pageant, todo ayos si Chris. Napakaganda niya sa kanyang gown at ang performance namin ay maayos at naisagawa. At sa huli, nakuha niya ang first runner-up. Dahil sa tagumpay na yon, nagaya ng inuman si Mang Anton sa bahay nila bilang celebration. Habang tumatagal ang gabi, mas naging masaya ang kwentuhan. Si Chris kahit na nakawig at nakamakeup pa rin, ay aliw na aliw sa pagbibigay ng lap dance sa aming mga nasa mesa. Ngunit mas nahuhuli ang atensyon ko kay Marco. Nasa kalagitnaan ng inuman, nagtanggal siya ng t-shirt. Sa tuwing napapatingin ako sa kanya, pagkaramdam ko, nahuhuli niya ako. Ngunit hindi siya nagsasalita. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, nagpaalam akong mag-CR dahil hindi ko na kaya ang epekto ng alak. Habang sumusuka ako sa banyo, naramdaman kong may humawak sa likod ko. "Okay ka lang ba?" Ang tanong ng pamilyar na boses. Paglingon ko, si Marco pala yun. Hinaplos niya ang likod ko at tinulungan ayusin ang sarili ko. Ramdam ko ang pag-aalala niya. Ngunit hindi ko rin maipaliwanag kung bakit tila ba may kakaibang init sa bawat haplos niya. Na matapos ako maghilamos, inalalayan pa niya ako para makabalik sa salas. Lumalim ang gabi at mas uminit ang hangin sa paligid. Napansin kong unti-unti nang nauubos ang mga tao sa mesa. Si Mang Anton naman ay abala sa pagliligpit. Ngunit napansin kong panay ang tingin niya sa akin. Nang tuluyan nang magsiuwian ng karamihan, inalok ako ni Mang Anton na doon na matulog. "Delikado nang umuwi ng lasing. Dito ka na lang magpahinga," sabi niya. Dinala niya ako sa isang kwarto at pinahiga sa kama. Pinunasan niya ang pawis ko gamit ang malinis na bimpo. Ramdam ko ang pagiging maalaga niya. Ngunit may halong kawarin ng bawat kilos ko. Nang magising ako sa madaling araw, may naramdaman akong kakaibang presensya sa tabi ko. Hinayaan ko lang ito. Ngunit maraming tanong ang bumabagabag sa isip ko. Maliwanag na nang magising ako. Ramdam ko pa rin ang bigat ng katawan ko mula sa puyat at mga nangyari sa gabi. Ang mga huling alaala ko ay ang malamlam na ilaw ng kwarto at ang di maipaliwanag na init ng mga nangyari. Alam kong may kinalaman si Mang Anton sa pag-aasikaso sa akin. Pero may bahagi rin ng alaala ko ang tila parang nalulusaw na hamog ng pagkalasing at antok. Pagbangon ko, ang unang bumalaga sa akin ay si Mang Anton, nabala sa kusina. Bagamat karpintero at sanay na sa mabibigat na trabaho,
Pansin ko ang pagiging masikaso niya sa kanyang kilos. Oh, gising ka na pala. Halika na't kumain ka muna. Inahanda ko na ang almusal mo, sabi ni Mang Anton. Hindi na po. Sa bahay na lang po ako kakain. Nakakahiya naman po sa inyo. Nasagot ko naman. Huwag ka nang mahiya. Sabi ko nga kagabi, masama ang tumatanggi sa grasya. Ang sagot naman niya. Medyo nag-alangan ako sa simula. Pero nagdesisyon din akong samahan siya. Naupo ako sa lamesa kung saan naghain siya ng sinangag, pritong itlog at saka longganisa. Habang kumakain, nag-usap kami. Madali naman siyang kausap at may halong biro ang tono niya na tila sinadyang paluwagin ng pag-aalinlangan ko. Masarap naman ba ang tulog mo kagabi? Kita ko pa kayong magkayakap ni Chris sabi ni Mang Anton. Napatingin ako sa kanya nang may konting hiya. Hindi po kasi si Chris talaga medyo clingy. Ang nasabi ko. Huwag mo nang itanggi. Nakita ko na kung gaano kayo ka-close. Pero alam mo, nakakatuwa kang kausap. Parang matagal na kitang kakilala. Kahit ngayon lang tayo nagkaroon ng mahabang oras para magkwentuhan. Ang sabi ni Mang Anton. Tinuloy ko ang pagkain habang nag-aalangan sa susunod niyang sasabihin. Pero hindi ko maalis ang pakiramdam na may ibang sinasabi ang titig niya sa akin. Na matapos na kami, tumayo siya at tumungo sa kabilang kwarto. Pagbalik niya, may dala siya na isang tuwalya. Sige, maligo ka na muna bago ka umuwi. Mainit na ang araw para presko ka bago bumiyahe, sabi ni Mang Anton. Hindi na po siguro. Sa bahay na lang po, sagot ko naman. Huwag ka na mag-alangan. At saka, baka gusto mong samahan muna kita para mabilis ang pagligo mo, sabi pa ni Mang Anton. Medyo nagulat ako sa mga sinabi niya. Pero may halong biro rin sa tono ng kanyang boses. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Pero bago pa ako makapagprotesta, naramdaman ko na lang ang kamay niya sa balikat ko. Relax ka lang, iho. Wala namang masama sa konting banding, sabi niya. Hindi ko na rin alam kung dahil sa iya, pagod, o sa kuryenteng dala ng sitwasyon. Pero pumayag na rin ako. Pumunta kami sa banyo, kung saan sinimulan niyang punasan ng likod ko gamit ang basang tuwalya. Alam mo, nakikita ko ang sipag mo sa trabaho. Pero dapat, nagkakaroon ka rin namang oras para sa sarili mo. Tulad nito, mag-relax ka lang, sabi ni Mang Anton. Habang sinasabi niya ito, dahan-dahan niyang minamasahe ang balikat ko pababa sa likod. Napapikit ako dahil sa ginhawang dulot ng haplos niya. Pero habang tumatagal, unti-unti ring nagbabago ang intensyon ng kanyang kilos. Naramdaman ko ang kanyang kamay na bumababa sa hanggang baywang ko. Wala namang makakaalam nito. At alam ko rin naman ang gusto mo, sabi ni Mang Anton. Hindi ko na rin nagawang magsalita. Hinayaan ko na siya sa ginagawa niya at nagpatuloy ito sa isang hindi malilimutang sandali. Ang bawat galaw niya ay puno ng tiwala. Parang may karanasan na siya sa ganitong mga sitwasyon. Ang bawat bulong niya sa akin
ay nagdulot ng kakaibang sensation hanggang sa tuluyan na akong bumigay. Pagkatapos ng lahat, parehong walang nagsalita. Nakangiti siya habang nagbibihis at ako naman ay nag-iisip kung tama ba ang mga nangyari. O sige, umuwi ka na. Pero babalik ka ha. Gusto ko pa sanang magkasama tayo ulit, sabi ni Mang Anton. Tumango ako at iniwan niya akong may halong kaba at pananabik. Habang naglalakad pa uwi, hindi ko maiwasang isipin ang mga nangyari at kung ano pa ang maaaring mangyari sa mga susunod na araw.